Ngayon lang niya nalaman na hindi sila magkapantay ni Jin Hokang. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, agad siyang tumakbo patungo sa Magic Circle para bumalik. Ngunit, syempre, hindi siya binigyan ni Jin Hokang ng pagkakataon. Eretiko, sa ngalan ng isang Diyos, hinahatulan kita ng kamatayan. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Jin Hokang ang kanyang kamay na nagdulot ng isang sinag ng liwanag na bumagsak mula sa langit, direktang kinuha ang buhay ng Demon Lord. Bumalik na tapos ko na ang aking misyon, ang aking kaluwalhatian, bumalik sa sagradong mundo. Ilang salita ang sinabi ng Demon Lord bago siya tuluyang namatay. Nang masaksihan ang eksenang iyon, ang mga natitirang demonyo ay parang mga ahas na walang ulo, natatakot at sumisigaw. Ano ang gagawin natin? Patay na ang Demon Lord. Nasira na ang Magic Circle para bumalik. Paano tayo makakabalik sa sagradong mundo? Sa wakas, tapos na, sabi ni Jin Hokang, pagkatapos ay pumasok sa isang vacant state, unti-unting nawawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay nahulog pababa. Jinho, nag-aalalang tumakbo si Jiang Churan at ang Azure Phoenix Squad. Mabilis na nag-utos ang Vice Commander ng Snow Dragon Legion, mga priest, suriin niyo agad ang kondisyon ng katawan ni Jin Hokang. Squad 1, Squad 2, hanapin niyo agad ang mga natitirang buhay na practitioner sa paligid ng bundok. Ang mga natitirang miyembro ng Legion, sumama kayo sa akin sa pag-atake. Napakabigat, hindi ako makahinga, parang may nakadagan sa dibdib ko, hindi ako makagalaw, sleep paralysis ba ito? Mamamatay na ba ako? Sa pag-iisip nito, biglang nagising si Jin Hokang. Noon niya lang nalaman na nasa isang silid siya sa ospital. At tama nga, may nakadagan sa kanya isang 50 kilong anino. Si Jiang Churan, habang kinukusot ang kanyang mga inaantok na mata, ay nagsabi, Jinho, gising ka na. 2 araw at 2 gabi ka nang walang malay. Sasabihin ko sa lahat. Nga pala, salamat sa pagligtas sa akin. Biglang hinalikan ni Jiang Churan ang pisngi ni Jin Hokang, pagkatapos ay nahihiyang tumalikod at umalis. Ang babaeng ito di. Walang magawang sabi ni Jin Hokang. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang system panel. Pang-araw-araw na gawain, 200 push-ups, hindi kumpleto, 200 squats, hindi kumpleto, 200 sit-ups, hindi kumpleto. 2 araw akong natulog, nawala sa akin ang pang-araw-araw na gantimpala ng 2 araw. Tingnan natin kung mababawi ito ng gantimpala sa pagkumpleto ng achievement. Achievement Mission Destroy the Demon ay nakumpleto na. Ang kaukulang gantimpala sa misyon ay naipamahagi na. Binabati kita sa pagkuha ng AC Panandang Pandagdag, Rank Talent, Death Resistance. Death Resistance, ang iyong katawan ay kayang labanan ang kamatayan at mabilis na makakabawi sa anumang pinsalang natanggap. Binabati kita sa pagkuha ng S-Rank Magic Potion, Blessing Spirit Potion. Pagkatapos inumin, tataas ang swerte ng uminom sa loob ng 12 oras. Isang talent na kayang magpagaling ng pinsala. Ang ganitong uri ng talent ay mayroon sa bawat class, ngunit iba-iba ang epekto. Ngunit, dahil ito ay isang AC Panandang Pandagdag, rank talent na tinatawag na Death Resistance, tiyak na napaka-espesyal nito. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Jin Hokang. Kumuha siya ng isang kutsilyo at walang pag-aalinlangan na bahagyang sinaksak ang kanyang dibdib, pagkatapos ay inalis ang kutsilyo at hinintay ang resulta. Tiningnan niya ang sugat na gumagaling sa bilis ng liwanag at hindi maiwasang mamangha. Gumaling sa loob ng 2 segundo. Ang galing! Sa ganitong sitwasyon, sa panahon ng labanan, hindi ako maapektuhan ng mga ordinaryong pinsala. Ang aking survivability ay tumaas din paano kung isang malubhang pinsala. Sa pag-iisip nito, naglabas si Jin Hokang ng isang palakol. Ngunit, pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi siya nangahas na maglaro at itinago ang palakol. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng gantimpala, ang Blessing Spirit Potion, na nagpapataas ng swerte. Swerte. Gaano kalaki ang itataas? Makakapulot ba ako ng isang legendary level na sandata sa labas? O random na matutulungan ang isang matandang babae na isang fair job transfer practitioner? O bigla na lang makakabili ng isang top tier na equipment sa tabi ng daan? Isang divine potion na maaaring magbukas ng walang katapusang posibilidad, gagamitin ko ito sa susunod. Habang isasara na ni Jin Hokang ang sistema, isang abiso ang nakaakit sa kanyang atensyon. Holy Flame Light Wheel, a rank, nag-iipon ng isang Holy Flame Light Wheel sa paligid ng katawan na nagbibigay sa sarili ng kakayahang kontrolin ang fire element. Pinapataas ang fire at light damage ng sarili at mga kalapit na kasamahan ng 20%. Ang epekto ay tumatagal sa isang tiyak na panahon. Holy Flame Light Wheel. Ano ito? Naalala ni Jin Hokang ang sandali ng labanan sa Demon Lord.
Ito ay noong Protection of the Holy Angel is panandang pandagdag, rank. Holy Angel's Protection nakatali sa gumagamit. Ang iyong light system ay lubos na pinahusay. Ang epekto ng lahat ng light at divine system skills ay lubos na tumaas. Holy Flame Light Wheel at rank, nag-iipon ng isang Holy Flame Light Wheel sa paligid ng katawan na nagbibigay sa sarili ng kakayahang kontrolin ang fire element. Pinapataas ang fire at light damage ng sarili at mga kalapit na kasamahan ng 20%. Ang epekto ay tumatagal sa isang tiyak na panahon. Ang Holy Flame Light Wheel ay isang light system skill na maaaring mapahusay ng protection of the Holy Angel. Kapag ginamit ang Holy Flame Light Wheel, maaari nitong taasan ang damage ng light at fire system skills ng 40%. Kung gagamitin ko ang Light's Judgment, habang ginagamit ang Holy Flame Light Wheel, hindi ba't magiging isang dual element, lightning fire, mage ako? Habang malalim ang iniisip ni Jin Hokang, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang estrangherong binata ang bumisita kay Jin Hokang. Pagkatapos umupo, nagpakilala siya. Ako ang Vice Commander ng Snow Dragon Legion, ang mage na si Wang Liang. Estudyante Jin Hokang, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo sa napapanahong pagpuksa sa demonic beast at pagsira sa teleportation circle. Kung hindi sana kami makakakuha ng ganito karaming bihag na demonyo. Mapagkumbabang sumagot si Jin Hokang, masyado po kayong mapagpuri. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Bakit po ninyo ako hinahanap? Dapat sana ang Legion Commander mismo ang pumunta para pasalamatan ka, pero abala siya ngayon, kaya ako ang pumalit sa kanya. Ang iyong huling atake, kahit na sinira nito ang kalahati ng Dark Veil Valley, ang mga bakas ng pagdating ng demonyo ay perpektong napanatili. Natuklasan ng Legion ang sikreto ng mga demonyo. Ang Legion Commander ay nag-report na sa mga nakatataas. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang bola. Nang ma-activate ang bola, ang buong silid ay naging isang virtual space na may lahat ng uri ng mga item na lumitaw sa harap ni Jin Hokang. Ang mga resources ng Snow Dragon Legion ay naipon dito sa loob ng daan-daang taon. Huwag kang mahiya, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo, masiglang sabi ni Wang Liang. Tiningnan ni Jin Hokang ang lahat at hindi maiwasang mamangha. Mayroon pang ang S-rank na mga makalangit na kayamanan. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nagtanong si Jin Hokang, Vice Commander Wang, mayroon ba kayong S-rank na Extreme Cold Ice Lotus sa inventaryo ng Snow Dragon Legion? Sandali, hahanapin ko. Gumawa ng ilang operasyon si Wang Liang, pagkatapos ay itinuro ang screen at nagtanong, ito ba? Eksakto, tuwang-tuwang sumigaw si Jin Hokang. CJ! Sa labas, pilit na pinapakita ni Wang Liang na okay lang siya, ngunit sa loob, umiiyak siya. 100 milyong contribution points katumbas ng 3 taon kong sahod. Kailangan kong ipabayad ito sa Legion Commander. Ang Extreme Cold Ice Lotus ay nasa main headquarters, warehouse, kaya kailangan mong maghintay dito ng ilang araw. Kung nababagot ka, aayusin ko na may kasama kang manghuli ng mga demonic beasts sa mountain range. Habang nagsasalita, malamig na lumakad si Wang Liang patungo sa pinto. Ngunit, sa isang sulok na hindi nakikita ni Jin Hokang, hindi niya mapigilang umiti. Hahayaan kong sumama ang mga bata sa Legion kay Jin Hokang para manghuli ng mga demonic beasts, palakasin ang kanilang relasyon. Kapag si Jin Hokang ay naging isang top-tier na eksperto, ang Snow Dragon Legion ay makikinabang din ang operasyong ito ay perpekto. Habang si Wang Liang ay palihim na nagagalak, ang sumunod na sinabi ni Jin Hokang ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Paumanhin po, bukas ay kailangan ko nang bumalik sa paaralan para sa freshman competition. Ipadala niyo na lang po ang Extreme Cold Ice Lotus sa aking dormitoryo. Nakalimutan ko, estudyante pa pala siya. Bumuntong hininga si Wang Liang at sumagot, ang Extreme Cold Ice Lotus ay darating sa iyong lugar sa loob ng 2 araw sa Suhang University, Dormitoryo 001. Kung makakatagpo ka ng anumang problema na hindi mo malutas sa Tempest Mountain Range sa hinaharap, tiyaking makipag-ugnayan sa Snow Dragon Legion. Pagkasabi nito, umalis siya. Napaupo si Jin Hokang sa sofa at hindi mapigilang umiti ng masaya. Ligtas na si Yuna. Dapat ko talagang pasalamatan ang demonyong iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang Extreme Cold Ice Lotus mula sa inventaryo ng Snow Dragon Legion. Tiningnan niya ang orasan at naisip, malapit ng magnegatibo 12.
Kailangan ko munang tapusin ang pang-araw-araw na gawain ngayon. Sa Azure Phoenix Squad, paglabas ni Suking Lian sa banyo, pinalibutan siya ng kanyang mga kasamahan at nagmakaawa, "Leader, gusto naming imbitahan si Jinho na sumali sa Azure Phoenix Squad. Sa tingin mo, okay lang ba?" Walang pakialam na sinabi ni Suking Lian, "Sa tingin ko, hindi siya papayag." Sa kanyang lakas, mas epektibo siyang mag-isang pumatay ng mga demonic beasts. Bumiti si Zudan, "Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? At saka, leader, hindi ba't gusto mo rin siyang sumali sa atin?" Sumang-ayon si Wen Chanrun, "Nakita ko si leader na palihim na binibisita si Jinho ng ilang beses." Hindi sumagot si Suking Lian, ngunit naalala niya ang kanyang huling pagbisita kay Jinho Kang. Inalok niya talaga siyang sumali sa squad, ngunit magalang siyang tinanggihan. Kahit na nalungkot si Suking Lian, hindi niya ito pinilit. Ngunit, bago umalis, hindi niya mapigilang sabihin, "Nga pala, bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa amin sa Tempest Mountain Range, ito ay isang espesyal na pasasalamat para sa iyo." Pagkasabi nito, hinalikan ni Suking Lian ang pisngi ni Jinho Kang, ngumiti ng malaki at umalis. Naalala ni Jinho Kang ang katulad na ginawa ni Jiang Churan at hindi maiwasang mahiya. Isang espesyal na gantimpala, isang espesyal na pasasalamat. Ang mga babae ngayon ay napakatapang. Sa ibang lugar, si Yu Wenzhou ay nag-uulat sa kanyang mga nakatataas. Ayon sa resulta ng investigasyon, sa otherworldly demon invasion na ito, kumpara sa 3 taon na ang nakalipas, sila ay nagpapalit-palit sa paglitaw sa Tempest Mountain Range. Ang investigasyon ay nagpapakita na ang mga demonyo ay bihasa na sa paraan ng paglipat sa pamamagitan ng medium-sized na mga bitak. Sigurado ka ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ulat na ito? Kinumpirma ni Yu Wenzhou, noon, ang mga otherworldly na nilalang ay maaari lamang sumalakay sa Blue Star sa pamamagitan ng malalaking spatial rifts. Dahil hindi marami ang malalaking spatial rifts, hindi malaki ang panganib ng otherworldly invasion. Ngunit, hindi mabilang ang medium-sized na rifts sa Blue Star. Kung ang mga otherworldly na nilalang ay makakapasok sa Blue Star sa pamamagitan ng medium-sized na rifts, haharapin natin ang isang krisis ng pagkalipol. Kaya, ang resulta ng investigasyon na ito ay sinuri ng maraming beses. Mabuti na lang, natuklasan namin na tanging ang mga otherworldly na nilalang na mas mababa sa level 30 ang makakatawid sa medium-sized na rifts. Ang lalaking may mga sungay sa kanyang ulo, nang marinig ito, ay nag-utos, kung ganoon, kailangan nating bumuo agad ng isang estratehiya para harapin ang problemang ito. Senador Yang, ipaalam mo sa lahat ng malalaking legion sa bansa na agad na imbestigahan ang lahat ng medium-sized na spatial rift sa kanilang nasasakupan. Senador Zhang, dumalo ka sa susunod na United Nations General Assembly para i-report ang natuklasang ito at tingnan ang reaksyon ng ibang mga bansa. Sa sandaling iyon, nagtanong si Wang Wei, ang punong guro ng Suhang University, "Legion Commander Yu, ang impormasyon ba sa pagkakataong ito ay nagmula sa isang 18 taong gulang na binata?" Ipinakita ni Yu Wenzhou ang isang imahe ni Jinho Kang sa screen. Ang batang bayaning ito ay si Jinho Kang, isang bagong paladin, ang top scorer sa college entrance exam ng Suhang Province, at ang nangungunang bagong estudyante ng Suhang University. Ginamit niya ang Holy Advent para talunin ang demonyo at sinira rin ang teleportation circle. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng malaking benepisyo sa atin. Ang iba, nang marinig ito, ay hindi maiwasang magulat. Isang paladin na naging provincial top scorer, medyo bihira iyon. Suhang Province at apelidong Zhu, hindi kaya siya ay isang inapo ng Icebone Zhu family. Sa sandaling iyon, lumingon ang mataas na opisyal kay Wang Wei, "Senador Wang, pagbalik mo sa paaralan, tulungan mo akong tingnan si Jinho Kang." CJ, kung siya ay isang magandang binhi, tandaan mong ipaalam sa amin. Huwag mo siyang itago, biro ng isang tao. Palihim na hinangaan ni Yu Wenzhou si Jinho Kang. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto sa bansa. Kung makuha niya ang kanilang pabor, tiyak na ang kanyang hinaharap ay magiging maliwanag. 2 araw ang lumipas. Opisyal na nagsimula ang freshman competition. Isang lumilipad na robot ang umikot sa Suhang University. Nag-aanunsyo, "Mga estudyante, ang freshman competition ay magsisimula ng 10 oras ng umaga. Pakiusap, pumunta sa sports field sa lalong madaling panahon." Malapit na ang oras. Si Gumang, ang dekano ng War Academy, na kumakatawan sa panel ng mga hukom,
kasama ang mga dekano mula sa Weaponry Academy, Elemental Academy, Tactics Academy, at Logistics Academy, ay tumayo para magsalita. Ako si Humang, ang dekano ng War Academy. Maligayang pagdating sa Suhang University. Ang freshman competition na ito ay nahahati sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay isang Secret Realm Challenge. Ang ranking ay pagbabatayan sa kahirapan at oras ng pagkumpleto. Ang pangalawang yugto ay isang free challenge. Bawat isa ay may 3 pagkakataon na hamunin ang mga may mas mataas na ranggo. Ang matagumpay ay magbabago ng ranking. Habang nagsasalita si Humang, si Sumini na nakatayo sa tabi ay hindi mapakali. Bakit wala pa sina Jinho Kang at Jayang Churan? Kung hindi sila darating, mawawalan sila ng karapatang sumali sa freshman competition. Hindi ko dapat sinabi sa kanya ang tungkol sa Extreme Cold Ice Lotus nang wala pang katiyakan. Ngayon, malapit nang masira ang lahat. Hindi lang si Sumini ang nakapansin sa pagkawala ni Jinho Kang. Ang ibang mga estudyante, nang hindi makita si Jinho Kang, ay nagsimulang magbulungan. Nakita niyo na ba si Jinho Kang? Hindi. Nakalimutan na ba niya ang freshman competition? Possible. 1 buwan na siyang hindi bumabalik sa paaralan. Magandang balita. Isang kalaban ang agad na na-eliminate. Si Shen Lingfeng, na nakatayo sa karamihan, ay palihim na ngumiti. Jinho Kang, hindi ka nag-ensayo sa paaralan, sinayang mo ang 1 buwan. Ngayon, wala ka man lang lakas ng loob na sumali sa freshman competition. Ang isang pagkakataon na nasa harap mo na ay hindi mo pa sinamantala. Kawawa ka talaga. Sunod, ang unang yugto ng freshman competition, ang Silver Secret Realm, Pheromone's Lair, ay bubuksan na. Nang matapos magsalita si Humang, bumukas ang gate patungo sa Secret Realm. Isang itim na apoy ang bumulwak, bumalot sa malawak na espasyo. Ang sukat at lakas ng mga bagong estudyante sa pagkakataong ito ay ang pinakamalakas sa kasaysayan. Upang maipakita ng lahat ang kanilang buong lakas, bukod sa mga antas na madali, mahirap at bangungot, isang espesyal na Abyss difficulty ang idinagdag. Isang estudyante, nang marinig ito, ay hindi maiwasang matuwa. Binuksan na ang Abyss difficulty. Hindi nakapagtataka na ang gate ng Secret Realm ay nag-aapoy. Impossible. Naaalala ko na ang Abyss difficulty ay 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa bangungot. May magandang palabas na mamaya. Tiyak na tatapusin ko ang Abyss level na dungsyon. Habang nagsasalita, nagsimulang maghanda ang mga estudyante, dala ang kanilang pinakamahusay na equipment, magic potions, at mga sandata. Umalis na. Pagkasabi ni Humang, lumitaw ang impormasyon tungkol sa Secret Realm. Secret Realm, Pheromone's Lair. Level, 12 tandang bawas 19. Difficulty, simple, hard, nightmare, abyss, maaring piliin. Kinakailangang bilang ng tao, 1 tandang bawas 6. Tandaan, sa isang madilim at malungkot na gubat, nakatira ang isang grupo ng mga mababangis na pheromone. Sinasabing ang katawan ng tao ay hindi man lang kayang punuin ang tiyan ng isang maliit na pheromone. Pagkatapos noon, lahat ng mga bagong estudyante ay na-teleport sa loob ng Secret Realm. Tiningnan ni Humang ang mga screen na lahat ay nagpapakita ng pagpili sa Nightmare o Abyss difficulty at bumulong, hindi masama, hindi masama. Lahat sila ay mga batang puno ng sigla, positibong sumusulong. Sa sandaling iyon, napansin ni Humang ang isang bagay na kakaiba. Bakit hindi ko makita ang serial number 001 at 003? Nag-atubiling sumagot si Sumini, report DN. Ang 001 at 003 ay pumunta sa Tempest Mountain Range para magsanay at hindi pa bumabalik. Nag-iwan sila ng mensahe. Galit na sumigaw si Humang, ang freshman competition ang magpapasya sa direksyon at cultivation resources sa hinaharap. Paanong nahuli sila sa isang mahalagang bagay? Bata pa lang, nagiging mayabang na dahil sa kanilang mataas na ranking, hindi alam ang kanilang lugar. DN, si Jinho Kang ay hindi ganoong klaseng tao. Siya ay dahil di. Sinusubukang ipagtanggol ni Sumini si Jinho Kang, ngunit bago pa siya makatapos magpaliwanag, pinutol siya ni Humang. Ang mga ganyang estudyante ay kailangang turuan ng leksyon. Kung hindi sila darating, hindi na kailangang sumali. Direktang ilagay sila sa huling ranggo. Sa sandaling iyon, si Jinho Kang, na buhat-buhat si Jayang Churan, ay humihingal na tumakbo.
Paumanhin po, nahuli kami. Pagkasabi nito, siya at si Jiang Churan ay direktang pumili ng e-vice difficulty. Pagkatapos, mabilis silang na-teleport sa loob ng dungsyon. Nakarating ka na sa Pheromones Lair. Pinili mo ang e-vice difficulty. Tandaan, ang mga halimaw sa e-vice difficulty ay sobrang baliw. Pakiusap, mag-ingat sa paggamit ng pagkakataong bumalik. Sana ang difficulty ay ayon sa sinasabi. Pagkasabi ni Jin Hokang, ginamit niya ang sunod-sunod na buffs tulad ng Dawn's Blessing, Blessing of Courage, God's Gift, at Guardian's Gift habang kinukuha ang kanyang sandata, handa ng lumaban. Halimaw, Pheromone Warrior. Level, 17. Kalidad, Silver. Skills, Protective Hair, Furious Attack. Halimaw, Easy Pheromone Warrior. Level, 18. Kalidad, Silver. Skills, Resilient Aura, War Stomp. Sinulyapan ni Jin Hokang ang impormasyon tungkol sa mga halimaw na sumisigaw at handa ng sumugod sa kanya. Sana mapilitan akong gamitin ang aking buong lakas, sabi ni Jin Hokang, puno ng pananabik, pagkatapos ay tumalon pataas at humampas ng kanyang martilyo. Sa ibang lugar, si Jiang Churan ay gumagamit ng rank skill na Instant Shadow Army Breaking Slash, patuloy na iwinawasiwas ang kanyang sandata. Nagpapalabas ng sunod-sunod na sword key na bumubuo ng isang mabigat na atake na tumatago sa depensa ng kalaban. Samantala, si Shen Lingfeng ay nag-ipon ng lakas ng apoy sa buong katawan, nagpapalabas ng isang Extreme Flame Fist sa isang target na nagdudulot ng malaking pinsala upang harapin ang mga halimaw. Isa pang top student ang pumili na gamitin ang si-rank skill na Tornado Heart-Shattering Kick, umiikot, tumatalon at sinisipa ang kalaban na nagpapatumba sa kanila at pansamantalang nawawalan ng malay. Ngunit, ang sabay-sabay na pag-atake ng 16 na pheromone ay nagpahirap pa rin sa kanya. Ang panel ng mga hukom na sumusubaybay sa performance ng mga estudyante sa pamamagitan ng mga screen ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga unang komento. Ang pangkalahatang performance ng mga bagong estudyante ngayong taon ay hindi masama. Ang Pheromones Lair ay ang pinakamahirap na secret realm na mayroon ang ating paaralan. Noon, kapag ang mga bagong estudyante ay pumapasok sa dungsyon, sila ay natatalo ng hindi man lang makalaban at pagkatapos ay na-eliminate sa kompetisyon. Ngayong taon, lahat sila ay nakakayanan. Sa sandaling iyon, nag-utos si Wumang sa technical team, ipakita ang Window 001. Gusto kong makita kung anong antas ang naabot ng 001 matapos sayangin ang isang buwan sa Tempest Mountain Range. Agad na ipinakita ng screen ang imahe ni Jin Hokang. Sa sandaling iyon, napapalibutan siya ng usok at apoy. Kasabay nito, ipinakita ng sistema ang isang abiso, binabati kita sa pagdaan sa unang gate. Pinatay ang 16 na pheromone. Oras, 5 segundo. Ang resulta ay sobrang hindi kapanipaniwala na si Zhu Huayang, ang dekano ng Elemental Academy, ay hindi maiwasang magulat. 5 segundo para makalusot. Bakit nakakuha si Jin Hokang ng pinakamalakas na epekto ng apoy sa paggamit lamang ng support skill na Holy Flame Light Wheel para direktang patayin ang mga halimaw? Si Song Qi, ang dekano ng Weaponry Academy, ay medyo naguguluhan at naghinuha, maliban na lang kung sobrang taas ng intelligence attribute ni Jin Hokang. Ito ang unang beses na nakita ni Wumang ang ganitong eksena, kaya hindi siya nangahas na magbigay ng konklusyon. Maingat niyang sinuri ang dahilan. Maraming bagay ang nagdudulot ng mataas na skill damage, intelligence attribute, malakas na buffs, heavenly treasures hindi pa natin matukoy sa isang laban lang. Kahit ako, na may maraming taon ng karanasan sa labanan, ay hindi matukoy kung anong uri ng skill ang kakaibang light wheel na iyon at kung ano ang epekto nito. Hindi sinayang ni Jin Hokang ang isang buwan na ito. Interesting ang batang ito. Hindi alam ni Jin Hokang na pinag-uusapan siya ng mga hukom. Nakatuon pa rin siya sa laban. Ang parusa ng liwanag. Pagkasabi ni Jin Hokang, libu-libong kidlat ang bumagsak, direktang tumama sa mga halimaw at pinadala sila sa kanilang mga ninuno. Pagkatapos, patuloy na lumitaw ang mga anunsyo. Binabati kita sa pagdaan sa pangalawang gate. Pinatay ang 200 pheromone. Oras, 1 minuto at 23 segundo. Nang may momentum, patuloy na ginamit ni Jin Hokang ang sibat ng tagumpay
matagumpay na nilampasan ang pangatlong gate sa loob ng 3 minuto at 29 segundo. Nakumpleto ang Abyss Level Dungeon. Oras ng pagkumpleto, 4 minuto at 57 segundo. Rating is A. Ikaw ay kinilala bilang nangunguna sa dungeon record. Gantimpala sa pagkumpleto, di panandang pandagdag, rank skill book, Repentance Hammer, 13,212 experience points, 25 free attribute points, 25 skill points. Repentance Hammer, iwinawasiwas ang isang martilyo na may banal na kapangyarihan sa kalaban na nagdudulot ng malaking pinsala. Bilang unang taong nakakumpleto, na-unlock mo ang isang talent achievement. Pumili ng isa sa 3 sumusunod. Focused Aura, a rank, ang bilis ng reaksyon ng nerbiyos ay tumaas ng 30%. Kapag gumagamit ng skills, may 30% tsansa na hindi maputol. Swiftness, a rank, pagkatapos pumasok sa combat state, ang bilis ng paggalaw ay patuloy na tataas hanggang sa 50%. Steadfast Protection, a rank, habang ginagamit ang isang kalasag bilang sandata, ang resisting power ay tataas ng 30%. Ang anunsyo ay nagulat kay Jin Hokang. Maaari kang makakuha ng isang bagong talent sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang dungeon. Ang lakas ng isang practitioner ay malaki ang kinalaman sa kanyang talent. Noong una, dahil sa aking panandang pandagdag, rank talent, na-activate ko ang paglipat sa Paladin sa Job Transfer Conference. Ito siguro ang pribilehyo ng silver level at mas mataas na dungeons. Sa huli, nagkaroon ako ng mga bagong record sa bronze level dungeon ng pagsusulit, ngunit walang ganitong gantimpala. Ang pagpili ng isa sa 3 ay medyo makatao rin, hindi kailangang mag-alala na makakuha ng isang walang kwentang talent. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magkalkula si Jin Hokang. Steadfast Protection ay angkop para sa isang tank build paladin, ngunit wala akong gaanong gamit para dito. Ang Swiftness ay hindi masama, ngunit medyo mas mababa kaysa sa Focused Aura. Sa totoong labanan, mula sa pagkakita sa kalaban hanggang sa pag-atake at pag-counterattack, maraming oras ang kailangan. Kung mas malakas ang kalaban, mas mabilis ang atake. Kaya, mas mahalaga ang bilis ng reaksyon ng nerbiyos. Ang labanan ay pabago-bago. Ang Focused Aura ay maaaring mabawasan ang panganib na maputol ang skills at maaaring gamitin bilang isang game changer. Sa sandaling iyon, isang-isa pang gate na puno ng itim na aura ang bumukas. Kasabay nito, isang anunsyo ang lumitaw sa gate na kumpleto na ang Abyss Level Dungeon. Gusto mo bang i-activate ang bonus gate? Isang aura na nakakainis ang nagmumula sa teleportation gate. Sana ang bonus gate ay makapagpasaya sa akin ng kaunti. Puno ng pag-asa, walang pag-aalinlangang pumasok si Jin Hokang sa gate. Sa labas, ang performance ni Jin Hokang ay muling nagpamangha sa mga hukom. Bawat isa ay nagbigay ng komento batay sa kanilang espesyalidad. Medyo brutal ang kanyang fighting style. Perpektong kontrol sa mga elemento. Mabilis na pag-iisip, malakas na kakayahang umangkop. Ang Abyss Level Dungeon ay hindi nasayang. Si Jin Hokang ay napaka-versatile. Hindi lang siya bihasa sa napakalakas na attack magic, kundi isinasaalang-alang din niya ang kakayahang palakasin ang kanyang sarili. Kahit ang kanyang close combat ay nakakagulat din. Ngunit, ang mga skills ng paladin ni Jin Hokang ay masyadong komprehensibo. Ang pag-level up sa ganitong paraan ay magdudulot ng malaking gastos, at ang resulta ay maaaring maging pangkaraniwan. Sumang-ayon si Wumang sa sinabi ni Zhang Ling, ang dekano ng Tactics Academy. Yixet, ito ay talagang isang problema. Pagkatapos ng freshman competition, personal ko siyang kakausapin. Nang marinig ito ni Song Qi at Zhu Huayang, nagsimula silang mag-agawan. Dian Wu, hindi pa nagpapasya si Jin Hokang kung aling akademya ang papasukan niya. Kung saan man siya pumili, dapat ang dekano doon ang magsabi sa kanya. Tama iyan. Ang lahat ay dapat maghintay hanggang sa pumili si Jin Hokang ng isang akademya. Si Jin Hokang ay napakagaling sa elemental magic, napakaangkop sa elemental academy. Nagsisimula na silang mag-agawan. Ang mga salitang ito ay agad na nakaakit sa atensyon ng lahat. Ngumiti si Wang Wei, mukhang lahat ay nasisiyahan kay Jin Hokang. Sayang at huli na akong dumating, hindi ko nakita ang kanyang buong lakas. Bumalik kay Jin Hokang. Pagpasok pa lang niya sa bonus gate,
isang malungkot at nakamamatay na eksena ang lumitaw sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang bunto ng mga buto na parang bundok, hindi kalayuan at nagtaka, hindi kaya isang masamang ritual ang ginanap dito. Tinitigan niya ang kalansay sa trono sa tuktok ng bunto ng mga buto at sumagot sa kanyang sarili, ang mundong ito ay may God of Light, natural na may katumbas na Evil God. Ang Evil God ay hindi lang pangalan ng God of Darkness, kundi isang pangkalahatang tawag din sa mga magulo at baliw na Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang pagsamba sa God of Light o God of Darkness ay nangangailangan lamang ng tapat na pagsamba. Ngunit, ang pagsamba sa isang Evil God ay nangangailangan ng buhay at purong kaluluwa. Ang kilalang-kilalang Blood Abyss incident ilang taon na ang nakalipas ay sanhi ng isang fair job transfer practitioner na sumasamba sa isang Evil God. Lihim siyang nagplano na ialay ang isang medium-sized na lungsod. Milyon-milyong buhay ang nawala sa isang gabi, at sa isang iglap, tumaas ang kanyang level mula 54 hanggang 89. Kahit na siya ay pinatay ng Legion at ng mga patrol envoys, ang milyon-milyong kaluluwa na nilamon ng Evil God ay hindi na nabuhay muli. Mula noon, mahigpit na ipinagbawal ng Zongxia Kingdom ang pagsamba sa mga Evil God. Kapag natuklasan, agad nahahatulan ng kamatayan. Ngunit, ang mga puwersa na sumasamba sa mga Evil God ay patuloy na lumalakas. Maraming tao ang handang sumugal. Siyempre, hindi lang mga tao ang sumasamba sa mga Evil God, ang mga beastmen, elf, at anghel ay may posibilidad ding sumamba sa mga Evil God. Habang nag-iisip, unti-unting pumasok si Jin Hokang sa pulang magic circle sa lupa. Agad na, isang makapal na lilang usok ang bumalot sa kalansay sa trono, at nagising ang halimaw. Halimaw, Phantom Pheromone. Level, 19. Tandaan, ang leader ng Pheromone Tribe, isang phantom na nag-evolve pagkatapos ng isang masamang ritual. Purong dugo at laman matagal na mula nang makakita ako ng isang tao. Napakabango mo. Hindi ko inaasahan na isa siyang undead na nilalang, immune sa physical damage. Kung makikita ng mga warrior ang huling boss na ito, matutulala sila. Sabi ni Jin Hokang, dala ang kanyang martilyo sa balikat, na may tono ng pananabik, ang sarap, halika't kumain. Pagkatapos, ginamit niya ang Divine Light Storm skill, nagpapatawag ng isang bagyo na gawa sa banal na liwanag sa isang itinalagang lokasyon, na nagdudulot ng maliit na magic damage sa lahat ng kalaban sa loob ng isang tiyak na saklaw, bilang kanyang paraan ng pagsasalita. Isui, sinusubukang basagin ang bato gamit ang isang itlog. Katatapos lang magsalita ng boss nang mahigop siya sa gitna ng buhawi at mapira-piraso. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang boss sa kanyang orihinal na estado at pinuri siya, tao, inaamin ko, napakalakas ng iyong banal na liwanag. Ngunit, sa harap ng immortal na kapangyarihan na ibinigay sa akin ni Lord Xia, ang lahat ay parang sinusubukang basagin ang bato gamit ang isang itlog. Nang makita ang lumalakas na aura sa paligid ni Jin Hokang, na hinuha ng boss, sa ganitong kapal ng banal na liwanag, mukhang gagamitin mo na ang iyong alas. Walang saysay. Ang lahat ng ginagawa mo ay isang walang kabuluhang pakikibaka. Pagkatapos gamitin ang iyong alas, gaano karaming lakas pa ang matitira sa iyong katawan? Pagkatapos kong mabuhay muli, oras mo nang mamatay. Oh, talaga, ngumisi si Jin Hokang, pagkatapos ay itinuro ang kanyang kamay sa boss. Agad na, isang higanting bolang liwanag ang tumama sa boss, na nagdulot ng kanyang sigaw ng paghihirap. Ngunit, bago siya mamatay, mayabang pa rin siyang nagsabi, sinabi ko na, hindi mo ako mapapatay. Walang kwenta. Pagkasabi nito, tumayo si Jin Hokang sa kanyang pwesto at patuloy na nagpaputok ng mga bolang liwanag sa boss, na nagdulot ng kanyang tuluyang pagkawala. Binabati kita sa pagkumpleto ng dungsyon. Oras ng pagkumpleto, 1 minuto at 12 segundo. Gantimpala sa pagkumpleto, binabati kita sa pagkuha ng 7,113 experience points. Binabati kita sa pag-level up sa level 19. Binabati kita sa pagkuha ng gold grade Bear's Horn. Talagang makakabuhay muli ng walang hanggan ay isang pantasya lamang. Mukhang hanggat naubos ang lakas nito, maaari itong talunin. Bago umalis sa Secret Realm, lumingon si Jin Hokang at nag-isip. Nang pumasok ako sa espasyong ito, napansin ko ang isang malabo at marahas na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay hindi elemental na kapangyarihan, ngunit nang gamitin ko ang God's Descent Art, naramdaman ko ang isang katulad na kapangyarihan.
Kaya, nahinuha ko na ito ay ang natitirang kapangyarihan ng isang evil god. At nang unang mabuhay muli ang Phantom Bear, bahagyang nabawasan ang kakaibang kapangyarihan na iyon. Kaya, nahinuha ko na may limitasyon ang bilang ng beses na makakabuhay muli ang Phantom Bear. Ang tamang paraan para makalusot ay ang patuloy na patayin ang Phantom Bear, na nagdudulot ng patuloy na pagkuha nito ng masamang enerhiya sa espasyo hanggang sa maubos ang enerhiya. Habang si Jin Hokang ay tapos na sa kanyang gawain, ang ibang mga estudyante ay nahihirapan pa ring makalusot sa pagsusulit. Bukod sa mga estudyanteng natalo ng boss, mayroon ding mga nakatalo dito, tulad ni Shen Lingfeng. Ang bonus stage ay talagang ang pinakamahirap na bahagi ng dungsyon. Kailangan mong patayin ang Phantom Bear ng 1-0 beses para tuluyan itong talunin. Mabuti na lang at tumaas ako ng 2 level hindi pa katagalan. Makokontrol ko ang oras ng pagkumpleto sa loob ng 8 minuto. Sa pag-iisip nito, palihim na nagalak si Shen Lingfeng, pagkatapos ay mabilis na umalis sa dungsyon. Hand of God kaya ni Jin Hokang na gumamit ng S-rank skill. Si Wu Keqin, ang dekano ng Logistics Academy, ay hindi maiwasang magulat at mumiti ng masaya. Ang ibang mga guro, nang makita si Jin Hokang na lumabas, ay nagsimulang magbulungan muli. Si Jin Hokang ba ay basta-basta na lang nakahanap ng shortcut? Ha, subukan mong ipagawa ang ganyang shortcut sa ibang bagong estudyante. Tama iyan. Mukhang may sariling sikreto ang paladin na ito. Ang S-rank skills ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang estudyante mula sa isang liblib na lugar. Hindi kaya eh. Bago pa matapos magsalita ang guro, narinig niya ang makahulugang ubo ng punong guro. Agad siyang tumahimik. Ngunit hindi niya maiwasang maguluhan. Bakit pinoprotektahan ng punong guro ang isang estudyante? Sa sandaling iyon, si Sumini, na nakatitig kay Jin Hokang, ay biglang sumigaw, may mali sa kanyang level. Bakit siya level 11? Ang iba, nang marinig ito, ay nagsimulang magbulungan muli. Level 11 talaga? Noong inilabas ang ranking ng pagsusulit, si Jin Hokang ay level 13 lang. Kahit na isang Abyss level dungsyon, hindi siya makakataas ng 6 na level ng ganoon kabilis. Nakakatakot ang taong ito. Alam ko ang ilang detalye tungkol dito, paliwanag ni Wang Wei. Pagkatapos ng ulat, umalis si Jin Hokang sa paaralan para manghuli ng mga halimaw at mag-level up. Si Jin Hokang ay maraming nakuha mula sa kanyang paglalakbay sa Tempest Mountain Range. Nang pumasok siya sa dungsyon, level 18 na siya. Kayang-kaya niyang talunin ang Flame Demon Legion. Ang freshman competition para sa kanya ngayon ay napakadali na. Kung hindi dahil sa freshman competition ang batayan para sa pamamahagi ng resources, baka hindi pa siya dumalo. Paglabas pa lang ni Shen Lingfeng sa dungsyon, nakita niya si Jin Hokang na nakatayo na sa labas. Hindi niya maiwasang magulat. Bakit siya nandito? Hindi kaya natapos na niya ang dungsyon bago ako? Sa pag-iisip nito, nilinlang niya ang kanyang sarili. Impossible. Tiyak na nabigo siya sa challenge sa bonus stage at maagang umalis. Dala-dala ko ang karangalan ng 8 malalaking pamilya ng Jiangning. Hinding-hindi ako matatalo sa isang tao mula sa isang mahirap na lugar sa Hilaga. Sabi ni Shen Lingfeng sa kanyang sarili, pagkatapos ay itinigil ang kanyang skill at bumalik sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos, isang malamig na tingin ang ipinukol niya kay Jin Hokang nang hindi man lang bumati, na nagpagulo kay Jin Hokang. Ang galit niya. Hindi kaya hindi niya natapos ang dungsyon? Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang sigaw hindi kalayuan. Agad na lumingon si Jin Hokang at nakita si Jiang Churan na nahuhulog mula sa gate ng dungsyon. Ingat, sigaw ni Jin Hokang at mabilis na tumakbo para saluhin si Jiang Churan. Kuya Jinho, mas mabilis ka talagang makalusot sa akin, no? Sabi ni Jiang Churan, habang natural na yumayakap kay Jin Hokang. Kuya! Naguguluhang tumingin si Jin Hokang kay Jiang Churan. Mas matanda ka sa akin ng ilang buwan, hindi ba't dapat kitang tawaging kuya? Natural na sagot ni Jiang Churan. CJ! Dahil maliit na bagay lang naman, umayag na rin si Jin Hokang sa gusto ni Jiang Churan. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na mga estudyante, tulad ni Jiang Churan, ang nahulog mula sa gate ng dungsyon. Ngunit, hindi sila kasing swerte ni Jiang Churan na sinalo ng isang hot guy. At, mukhang hindi rin sila naging madali sa loob ng dungsyon. Paglabas pa lang nila, patuloy silang sumisigaw sa sakit at humihingi ng tulong.
Medical team, bilisan nyo ang paggamot. Mabilis na nag-utos si Sumini habang tumatakbo para gamutin ang isang malubhang na sugatang estudyante. Isang oras ang lumipas. Sa wakas, ligtas na ang lahat ng mga estudyante. Isinara ni Humang ang pasukan sa Secret Realm at idineklara na opisyal nang tapos ang unang yugto. Ngayon, i-anunsyo ang ranking at ang oras ng pagkumpleto. Sa wakas, i-anunsyo na. Hindi na ako makapaghintay, mayabang nang umiti si Shen Lingfeng. Ngunit, nang mabasa niya ang listahan ng mga resulta, biglang sumimangot ang kanyang mukha. Top 1, Jin Hokang. Oras ng pagkumpleto ng Dongshun, 4 minuto at 57 segundo. Oras ng pagkumpleto ng bonus stage, 1 minuto at 12 segundo. Top 2, Shen Lingfeng. Oras ng pagkumpleto ng Dongshun, 13 minuto at 35 segundo. Oras ng pagkumpleto ng bonus stage, 7 minuto at 42 segundo. Top 3, Jiang Churan. Top 4, Song Halan. Top 5, Qin Feng. Talagang nalampasan niya ang A-base Dongshun bago ako.